Habang nandito ako guys sa plaza, merong naka-quote ng aking atensyon. Itong bata na to. Ayun. So, itong bata na to, dito lang daw ito natutulog. At napag-alaman natin na wala siyang magulang, wala ding mga kapatid. Okay, ayan. So dito daw siya mula nung siya 3 years old. Dito lang siya sa plaza. So isipin mo guys, mula 3 years old dito na siya lumaki. Ngayon 14 years old na yata siya. So nalaman natin ang kanyang pangalan. Siya po si Eric Britannico. Ilang taon ka na, Eric? 14. 14 years old. Ilang taon ka nagstay na dito sa plaza? 4. 4 years old? Oh, 4. Paano ka napunta dito sa plaza? Ay, nakastigo ko sa mama. Gikastigo ka ni mama mo? Okay. Bakit kanya kinastigo? Ay, basig siya busa or naano kayo. Yung mama mo? Ay ko sala, pero ginampake ko kado kahoy na doon. Kahoy. Hinampas ka ng kahoy? Ulo? Ang paa? Oy, kaluoy. Tapos, lumayas ka? Oo. Tapos diri ka na sa plaza naglayas. Hindi ka hinanap ng mama mo? Kambayo ay makukunod. Ay man siya kunulabot sa akong bis kami nagdindiin. Kahit ano mangyari sa'yo, kahit saan ka pupunta, okay lang sa kanya. Bakit niya sinabing wala siyang labot sa'yo? Adopted ka ba o hindi naman? Yung tatay mo, nasaan? Bakit hindi siya... Kaya palangga ko sa tatay ko kaso na peso sa tungkol sa murder kag ano. Pag shabu. So murder at saka shabu ang kaso ng tatay mo? Forever na sa jail. Forever na? So hindi na siya makalabas? Kaluoy man. Tapos yung may mga kapatid ka ba? Meron pero hindi ko alam kung saan. Ilang kayong magkapatid? Hindi ko alam. Kasi matagal na yun. Matagal na yun. At saka 3 years old ka pa lang, no? So mula nung lumayas ka sa inyo, dito ka na lang sa plaza talaga? Mula noon? Paano yung damit mo? Saan ka naliligo? Pag may nakakita akong damit na wala may gumagamit, hindi ko. Dire? O may damit na dire sa plaza? Paano yung pagkain mo? Hingi-hingi lang. So hingi-hingi ka lang. Anong iniisip mo nung 3 anyos ka pa lang o 4 years old? Naisipan mo ba minsang magdasal sa Panginoon? Oo, palagi yan. Anong mga pinagdadasal mo sa Panginoon? Sana makakain ako, tapos sana may makatulong sa akin, ganun-ganun. Kasi pag walang mamibigay, hindi talaga sakit-sakit. Masakit sa tiyan, no? Oo. Minsan ba naranasan mong walang kinakain? Oo. Minsan nga isang araw lang kain. Minsan walang kain? Buti hindi nagka-problema yung pag-iisip mo? Oo. Dahil hindi naman ako pumunta kahit saan dito lang. Naranasan, ito honestly speaking, prangkahang usapan, naranasan mo bang magnakaw? Hindi. Naranasan mo mag-rugby? Hindi. Mahingi lang po ko ng pagkain. Sa mga nandito sa nandito sa plaza. Okay. Yun. So yun po yung nakaraan Eric guys. Bali part 1 po yun sa mga vlogs ko po sa kanya. Bago po ang lahat guys, good morning, good afternoon, good evening. Kung nasaan man po tayong sulok sa mundong ito. Naway na sa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga panahong ito. Okay? Since hindi na po kami pwedeng mag-vlog sa mga vlogs po ng Team Kalingap. Kaya ito, nag-iisip po kami ng kung ano na lang po yung pwede namang i-vlog na ikang mabuhay lang po yung aming channel. Hindi naman mamatay ikang kasi mahirap po magbuhay ng channel pag talagang namatay na ito. Kaya since marami naman po tayong na-vlog noong nasa bakasyon tayo, naisipan ko po na magbigay ng update. At isa na po dito guys, sa gusto kong bigyan ng update, ito nga pong si Eric. Okay? Si Eric, sa mga nakapanood ng aking vlog po sa kanya, siya po yung bata na napadpad sa plaza sa edad ng wala pang 4 years old. Okay? So napanood nyo naman sa introduction, pinakita ko po yung nakaraan. Okay?
And to make the story short guys, no, si Eric, nadala ko po ito sa bahay, okay, na nabihisan, napakain, nabigyan po ng matulugan, ika nga. At ang plano ko po talaga, paaralin si Eric. Yun lang naman po ang gusto ko talagang tulong na gawin sa kanya. Wala naman po akong balak na ika nga i-adapt ito dahil alam ko naman po gaano kahirap, no, pag nag-adapt po talaga. May mga suggestion ang City Department of Social Services and Development, pwedeng maging foster parent, no? Pero nung tiningnan ko na po yung requirements, hindi pala basta-basta. Kailangan pala nandoon ka sa Pilipinas. Hindi rin po pwede si Mrs. kasi wala din po doon. Kasama ko din po dito. So, hindi ko siya pwedeng kupkupin dyan sa bahay ko po dyan sa Pilipinas. Kasi lumalabas daw na illegal, no? Pwede akong kasuhan ng kidnapping kung meron man sa pamilya ng bata na magreklamo. So, ayaw po ng barangay, ayaw po ng Department of Social Services and Development ng Bacolod City na mangyari po yun. Kaya protection po nila sa akin. Kaya kinuha po nila yung bata, no? Si Eric na nasa edad na pong 14 anyos o kulang-kulang 14 noong nakuha ko po siya sa plaza. Okay? At ang kagandahan po guys, actually dahil nga po doon sa ginawa kong pag-vlog sa kanya, blessing in disguise naman po. Bagamat hindi ko man siya nakuha dahil nga po illegal, hindi ko siya pwedeng patirahin talaga sa bahay. Ganon pa man, dahil nga doon sa ginawa ko, ika nga naha-highlight po yung case niya. At dahil po doon, tinulungan po siya ng DSSD. In coordination din naman po ng DSWD. So, ang nangyari po guys, kinuha po nila si Eric sa amin at dinala po nila ito sa isang foundation, Bacolod Boys Home Foundation. At doon po nila pinaaral si Eric. At meron po tayong update dyan. Actually, bago naman po siya dinala doon guys, ang DSSD, yung personnel po na may hawak po sa barangay namin, si Jera, lagi po yung nakikipag-communicate kay Mrs. Kaya updated po kami kung ano po yung mga plano nila para sa bata. Actually, ang sabi po sa akin ng DSSD, hanggat walang klase naman si Eric, pag nasa bakasyon po ako, pwede ko po siyang kunin. So, titinan po natin guys, sa bakasyon ko, baka kukunin ko siya at baka pwede ko siyang isama-sama sa mga lakad ko, no, sa mga vlogging. Okay? So, para makita nyo din po na kasama ko si Eric. So, sana po makasama ko siya, makuha ko siya sa next year po na bakasyon. Okay? So, ngayon guys, dahil nag-aral na po ito si Eric ngayon, dyan po sa Bacolod Boys Home Foundation, meron po siyang pinadalang video at ito po yung update niya. Okay? So, pakinggan po natin sandali. Ay nung ako gali si Rene Britannico nung ang imo nga gin-adapt sang una kag nako di sa bonong stay safe lang si mo. Ako grade 3 nako tapos okay man lang. Yun, so yun po yung update guys ni Eric at natutuwa po tayo na ngayon ay nag-aaral na po siya. Bagamat yung grade po na binigay po nila kay Eric parang mababa masyado, pero siyempre alam naman po nila kung ano talagang dapat sa kanya. So baka i-advance din po siya matapos ang ilang buwan hanggang sa kahit pa paano tumaas yung grado niya kung saan talaga dapat nandoon siya. So ang kagandahan po guys, ligtas na po si Eric. Yung batang lumaki sa plaza, wala na po siya sa plaza at makapagpatuloy na po siya ng kanyang pag-aaral. At susuportahan ko din po siya guys dyan po sa Bacolod Boys Home Foundation, okay? Hanggang sa makatapos po siya ng kanyang pag-aaral, okay? At sabi ko nga po, tuwing bakasyon, kukunin ko din po siya para makasama ko naman, okay? At makikita nyo din po, isasama ko po siya sa pag-vlogging, okay? So, yun po ang update natin guys. Natutuwa po tayo doon po sa mga nag-aabang ng update, no, kung ano na po nangyari kay Eric. Ika nga marami din po talaga ang naantig, no, yung kanilang damdamin dahil nga po sa nangyari sa batang ito na sa edad po ng napakamurang edad ay napadpad na po sa plaza dahil nga po sa pinalo po siya ng ina. At ito namang tatay niya ay nasa kulungan na po at yung ina niya ay namatay naman po. Okay? So, ang mga kapatid niya hindi na din po niya mahanap kung saan. Kaya nag-iisa na lang po talaga siyang namumuhay ika nga dyan po sa plaza at nanghihingi na lang ito ng pagkain. Ika nga namamalimos. Okay? Mabuti na nga lang po itong batang ito hindi napasama, no? Hindi napasama sa barkada kung saan nagnanakaw
at gumagamit ika nga ng rugby. So yun lang po ang kagandahan. Ganun pa man, siyempre malaking adjustment din po talaga ang gagawin ni Eric dahil lumaki po siya talaga sa lansangan. Sana nga po maging okay siya dyan po sa Bacolod Boys Home Foundation at hanggang sa makatapos siya ng pag-aaral. Ang pakiusap lang namin sa kanya, wag siyang tumakas, okay? Dahil ang totoo po guys, noong nasa plaza po siya, noong panahon po ng pandemya, ito hindi ko na i-vlog ito, hindi ko na kwento ito. Pero noong panahon pala ng pandemya, for 4 years, no, around 4 years, si Eric pala ay dinampot ng isang foundation, no, sa tulong ng mga pulis at nilagay po siya doon. Kaya nag-aaral po siya doon, kaya marunong si Eric. Ang problema lang po niya guys, habang nandoon po siya sa isang orphanage, tumakas po siya ng nakadalawang beses yata siyang tumakas. Okay? Kaya hindi niya napagpatuloy yung kanyang pag-aral. Marami siya mga kabats na nagtapos na po ng elementary. So sayang po yung mga taon na lumipas. Pero siyempre napabarkada siguro kaya tumakas siya. Kaya noong nadatnan ko siya na nandyan sa plaza, nakailang takas po siya hanggang sa give up po siya ng foundation. Ayaw na nila na mag-take ng responsibility kasi nga pinapaaral nila, inaalagaan nila, tumatakas naman hanggang sa nakailang takas po ito. Okay? Hanggang sa yun, nagtambay na lang siya sa plaza at doon ko naman siya na-meet. Okay? Pero ngayon, nabalik na po siya sa isang foundation naman. Sila na po yung nag-alaga doon. Kaya nga, sinabihan po siya ng Bacolod City Department of Social Services and Development, si Ma'am Jera, huwag ka nang tumakas dahil pag ginawa mo pa ito, ay wala nang mangyari sa buhay mo. At hindi rin siya pwedeng tumakas doon at bumalik sa amin. Dahil nga po, bawal po talaga. Okay? So, sana nga po guys, maging matagumpay ang kanyang buhay. At nandito naman po ako na handa po talagang suportahan siya. Okay? Hanggat legal, gagawin po natin guys. No? At naintindihan naman po natin kung bakit. Ang ganda na po sana ng kondisyon niya sa bahay. May pagkain, maganda ang tulugan. At nabibihisan naman po natin at handa po tayong paaralin siya. Ganon pa man, naintindihan po natin, na-concern naman po sa atin kasi yung barangay at saka yung Bacolod City Department of Social Services and Development. Natatakot po sila baka mamaya kakasuhan ako. So, ika nga protection din po yun sa akin ang ginawa nila. Okay? So, maganda din po ang ginawa nila na hindi naman nila basta-bastang kinuha at basta na lang binalik sa plaza, kundi nilagay din po nila ito sa isang foundation. Kaya, napaganda din naman po ang kalagayan ni Eric. So, sana makatapos po siya ng kanyang pag-aaral. Masuportahan ko siya hanggang sa makatapos siya. Okay? So, yun lang po guys ang ating update dito nga po sa nangyari po kay Eric. No? Maganda po yung update natin dahil maganda na po ang kanyang buhay. Okay? So, sana magtuloy-tuloy lang po ang mga blessings ika nga na matatanggap niya. So, supportahan ko siya guys dyan po sa Bacolod Boys Home Foundation. Okay? So, sa mga bago lang po guys sa aking munting channel, huwag po natin kalimutang i-subscribe at paki-like po guys ang video na ito para ma-recommend po tayo ni YouTube. Bago ko po i-end itong video na ito, meron lang po akong isi-shoutout. Muli, maraming salamat sa inyong lahat guys sa walang sawang pagsubaybay at panonood po ng mga videos namin, pag-comment, pag-likes, pag-shares at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads ay maraming salamat. At sana po no, kahit mag-iba man kami ng reaksyonan, ika nga, sana maintindihan nyo po yung gagawin namin kasi ito kasi yung channel namin, alam nyo naman po si YouTube, masyado pong masila no. Pagka matagal po tayong hindi nag-upload, masyado pong bumababa ang ating recommendation. So, kaya kami, minsan, no choice, kailangan din po naming buhayin ika nga yung aming channel. Kailangan po naming mag-upload, no? Mag-upload ng mga videos na kahit ano na lang, okay? So, dito nga, kung hindi naman tayo makapag-reaction na sa Team Kalingap, nag-iisip kami, yung iba na may mga kasama, nag-iisip na baka politics, reaction, kaso lang po, pag nag-politics kami, parang mag-iiba po kami ng niche noon, no? Pagka ganun ang gagawin namin. Kaya siguro, charity vlogging pa rin, itina namin kung makapag-reaction kami sa mga ibang charity vloggers. Okay? So, maraming salamat po sa inyo guys. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.